Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Pilipinas nangunguna sa paggamit ng nano banana trend ayon sa Google. Abogado na kapangalan ng Meta CEO na si Mark Zuckerberg kinasuhan ng Facebook sa paulit-ulit na pagsuspend ng kanyang account. Pamagat ng sikat na kanta ng Cat's Eye, ipinangalan sa isang sanggol. 100-year-old na lalaki ginawaran ng world record sa pagiging most loyal employee matapos magtrabaho ng 84 years sa isang kumpanya. Asong na-rescue ng isang animal welfare group sa Negros Occidental, pumanaw na matapos masagasaan ng sasakyan. 2 batang lalaking tinangay habang tumatawid sa irigasyon, nasagip matapos ang 24 oras na search and rescue operation. At sa trending showbiz balita, Lady Gaga, itinanghal na Artist of the Year ng 42nd MTV VMAs. Apatun ni na Rosé at Bruno Mars, waging Song of the Year. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa na DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na handang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating numero 1 kwento ngayong hapon, sa panahon ng digital world, tayong mga Pinoy hindi nagpapahuli sa mga trend. Patunay na riyan ang ginawang kumpirmasyon ng Google Philippines kung saan nangunguna ang Pilipinas sa buong mundo sa sikat ngayong AI image generation gamit ang nano banana model. Ang mga creative entry na ating mga kababayan silipin sa trending report ni Millie Borja. Siguradong dumaan na sa newsfeed mo ang iba't ibang AI-generated images kung saan tila nagagawa ng mini versions o action figures ang ilang larawan ng iyong online friends. At kamakailan nga, kinumpirma mismo ng Google Philippines na ang Pilipinas ang nangunguna sa buong mundo sa pinakabagong trend na AI image generation gamit ang nano banana model. Ilang araw pa lang mula nang idinansadang bagong tool, umabot na sa 25.5 million na larawan ang nagawa gamit ang nano banana at ang mga Pinoy ang pinakaaktibong gumagamit nito. Mula sa paggawa ng sarili nilang action figures, pag-glam up ng mga pet at mahal sa buhay, hanggang sa paglikha ng mga unique na artwork, saksi ang nano banana sa creativity at husay ng mga Pinoy. Marami rin ang gumagamit ng tool para gawing mas artsy ang kanilang mga larawan, mag-tribute sa mga idolo o simply just for fun. Pero paano nga ba sumali sa trend? Bisitahin lang ang gemini.google.com, mag-upload ng larawan, at subukan ng iba't ibang image prompting features ng nano banana. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, nagsampa na ng kaso laban sa social media platform na Facebook ang US lawyer na kapangalan ang multi-billionaire businessman at CEO ng Meta na si Mark Zuckerberg. Makaraan itong magreklamo na paulit-ulit natin na-take down ang kanyang account. Libo-libong danyos na umano ang nagagastos ng abogado sa halos 5 beses na pagsususpend ng kanyang account dahil sa akusasyon na siya ay nagpapanggap umano na isang celebrity. Ang buong detalye sa ulat ni Rose Babiera. Isang abogado mula sa Amerika na kapangalan ang multi-billionaire businessman at CEO ng Meta na si Mark Zuckerberg ang nagsampa ng kaso laban sa Facebook dahil sa paulit-ulit na pag-shutdown sa kanyang account dahil siya umano ay nagpapanggap na isang celebrity. Ayon kay Mark S. Zuckerberg, 5 beses nang na-disable ang kanyang account sa nakalipas na 8 taon at libo-libong dolyar na ang nawala sa abogado dahil nakaapekto ito sa pagkawala ng kanyang negosyo. Sa inihain na kaso, inakusahan ni Mark S. Zuckerberg ang Facebook ng breach of contract.
Sa salaysay kasi ng abogado, nag-purchase siya ng advertisement sa social media platform sa halagang $11,000 na agad nitong tinake down. Aniya, buo niya itong binayaran pero hindi niya man lang nakuha ang serbisyo. Ayon sa Facebook, hindi raw kasi siya gumagamit ng totoong pangalan. Ang tugon ng abogado, 38 taon na siyang nagpa-practice ng abogasya na nagsimula pa noong sanggol pa lamang ang bilyonaryong negosyante, kasabay ng pagpapakita niya ng ID at mga credit card para mapatunayan na ito ang totoo niyang pangalan. Paglilinaw niya, siya si Mark Steven, habang ang Meta CEO ay si Mark Elliott. Mariin namang tumugon ang Meta at sinabing naibalik na nila ang account ng abogado. Anila na disable ito dahil sa error. Gumagawa na rin ang kumpanya ng mga hakbang para maiwasan na mangyari pa itong muli. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang international news, matunog ngayon sa international music scene ang rising global girl group na Cat's Eye. Nakahapon lang ay nasungkit ang kanilang kauna-unang VMA Push Performance of the Year. At syempre, kasama riyan ang ating Filipino pride na si Sofia La Forteza. Kaya naman, dumating pa sa punto na ang sanggol na tampok sa ating susunod na kwento inspired pa sa kanta ng girl group. Bakit kaya? Alamin yan sa aking ulat. Bago sa Pilipinas ang mga tila dinog show na pangalan ng mga sanggol. May mga hinango mula sa karakter ng isang sikat na mobile game. May ipinangalan mismo sa COVID-19. At may inspired naman mula sa isang sumisikat na kanta. Baby Norly Najeru. Yan nga ang pangalan ng isang bagong binyag na sanggol batay sa kumakalat ngayong picture sa social media. Makikita rito ang baptismal tarpaulin kung saan winelcome ang paslit sa mundo ng mga Kristiyano noong July 26. At kung ikaw ay fan ng rising global girl group na Cat's Eye, wag nang magtaka dahil ito ay legit. Hango kasi ang pangalan ni Baby sa kanilang hit song na Norly. Ang netizens tuloy, kani-kanila ring banat at napa-congratulations gang-gang na lang kay Baby Norly. Kung may isang salita raw na tutukoy kay Baby, ano pa nga ba? Di Norly. Kasi ayon nga sa kanta, batay sa Merriam-Webster's Dictionary, ang Norly ay isang slang na termino na nangangahulugang masama, challenging at kadiri. Pero pwede rin itong tumukoy sa mga bagay na maangas at mahusay. Nirelease ng Cat's Eye ang kantang Norly nitong April 2025. Tumatayong leader ng grupo ang 22-year-old Filipina standout na si Sofia La Forteza. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nakakaramdam ka ba ng burnout sa trabaho at parang gusto mo nang lumipat ng kumpanya? Aba, ibahin mo ang 100-year-old na lalaki na ito mula Brazil. Kinilala kasi ang naturang lolo ng Guinness World Record dahil sa pagtatrabaho nito sa isang kumpanya sa loob ng 84 years. Ang buong kwento sa pagiging #loyal employee ni Lolo, panoorin sa report ni Rovic Manuel. Nakaka-burnout. Sawa na ako, magre-resign na ako. Yan ang kadalasang linya ng mga empleyado na nakararanas na ng matinding pagod o nais na lumipat ng kumpanya o trabaho. Marahil ito ay dahil sa napakaraming dahilan. Pero ibahin ninyo ang isang lalaki na ito sa Brazil na si Walter Ortman. Sa edad kasi no 100, napukaw nito ang atensyon ng marami matapos makatanggap ng Guinness World Record noong 2022 sa pagiging most loyal employee sa kaisa-isang kumpanya na kaniyang pinasukan. Hindi lang kasi isa, 2 o 3 dekada ang ibinuhos nitong most loyal service sa kanyang pinapasukan, kundi 8 dekada o eksaktong 84 years and 9 days. Nagsimula ang journey ni Walter sa Ranox-View, isang fashion fabric supplier sa Brazil, nang siya ay 15 taong gulang pa lamang noong January 17, 1938. Nagsimula siya bilang isang shipping assistant at kalaunan ay na-promote
bilang sales at dahil sa kanyang dedikasyon, sipag at tiyaga, naging matagumpay ito at respetadong sales manager. Ayon kay Walter, ang kanyang karera ay higit pa sa pagtatrabaho, kundi ito raw ay isang purpose. Aniya, kung gusto natin ang ating ginagawa, hindi natin mamamalayan ang tagal ng oras. Pinatunayan ni Walter na ang tunay na katuparan ay hindi sa paghahabol sa oportunidad, kundi ang pagyakap sa kung ano ang ating nasa harapan at dumadating pa sa paglipas ng panahon. Si Walter Ortman ay opisyal na kinilala ng Guinness World Record noong 2022 sa parehong taon ng kanyang ika-100 na karawan at pumanaw naman ito sa edad na 102 nitong nakaraang taon. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending balita, naalala niyo pa ba si TikTok? Hindi yung kilalang social media app, kundi ang asong kaawa-awang nakaranas ng pang-aabuso na sinaksak ng 5 pana, ngunit na-rescue din kalaunan. Pero matapos ang ilang buwang recovery, kung saan nakasali pa ito sa isang fun run event para sa mga fur baby ay nauwi rin sa kalunos-lunos na trahedya. Si TikTok pumanaw na matapos masagasaan ng sasakyan. Ang iba pang detalye alamin sa report ni James Galange. Ang dapat sana'y masayang selebrasyon ay ka-6 na taong anibersaryo ng Animal Welfare Group na Back Project PH ngayong buwan ay mauuwi na lamang sa pagluluksa. Yan ay kasunod ng kanilang kumpirmasyon na pumanaw na ang aspin na na-rescue nito sa Murcia, Negros Occidental na matatandang sinaksak ng 5 pana. Sa kanilang Facebook post, kinumpirma nito ang pagpanaw ng fur baby na si TikTok na ayon sa kanila ay nasagasaan ng isang sasakyan matapos makawala at tumakbo palabas ng kanilang fur home. Matatandang naantabayanan din ng netizens ang recovery ni TikTok matapos ang sinapit na insidente at nagawa pa nitong sumali at matapos ang ginanap na Athlete Run Protection Run 2025 nitong Agosto. Samantala, nanawagan naman na nasabing Animal Welfare Group ng panalangin na sa halip magsisiyan sa nangyari ay alalahanin na lamang ng publiko kung paano ipinaglaban ni TikTok ang kanyang sariling buhay sa kabila ng sinapit na karumal-dumal na pang-aabuso. Kasalukuyang iniimbestigahan at tinutukoy pa ng mga otoridad kung sino ang driver sa likod ng aksidente habang pangako rin ng grupo na maglalabas din sila ng update kaugnay ng nasabing investigasyon. Samantala, masisilayan naman ang mga labi ni TikTok ngayong araw hanggang bukas September 10 sa Meadows Pet Aftercare Pet Cremation sa Negros bago siya tuluyang ilibing. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na kwento, matapos ang halos isang araw na paghahanap, nasagip na ang 2 batang lalaki sa Tarlac na inanod ng rumaragasang tubig habang sila'y tumatawid sa irigasyon. Labis din ang tuwa ng mga residente nang masagip sila ng rescue team mula sa isang butas ng naturang irigasyon. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Nasa gitna ng pinagsamang puwersa ng government agencies at personnel ang 13 anyos na lalaking nahulog sa isang butas ng Tarlac River Irrigation System noong ika-3 ng Setyembre. Dakong 2:00 ng tanghali ng September 3, nang tatawid lang sana ang 3 magkakaibigang lalaki sa irrigation river na mahulog si alias Johnson sa isang butas. Sidikap naman siyang sagipin ng isa niyang kaibigan na si alias Kenvin, ngunit pati ito ay natangay na rin ng malakas na agos ng tubig. Habang ika-3 lalaki agad naman tumakbo pabalik at humingi ng tulong. Dito na kumilos ang search and rescue team ng Tarlac City na pinanguna ng ilang emergency responder at local government unit o LGU kung saan nag-deploy ng heavy equipment habang sumisid ang mga diver upang mahanap ang 2 lalaki. Matapos ang halos isang araw, natagpuan ng 2 lalaki dakong 1:00 ng tanghali ng September 4 sa isang butas o malaking yungib sa irrigation cave ng Barangay Karangian. Sinalubong naman ito ng pagkatuwa at palakpak ng mga residente sa lugar na nasaksihan ng matagumpay na rescue operation. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa balitang international music scene, nagsama-sama ang ilang music superstars sa nagdaang MTV Video Music Awards. At sa 42nd edition ng VMAs, humakot ng 4 na parangal si Mother Monster Lady Gaga, kabilang ng titulong Artist of the Year. Yan, at kung sino pa ba ang ibang nagwagi, kilalanin sa Showbiz Report na ito.
4 na parangal ang naiuwi ni Mother Monster, Lady Gaga sa nagdaang MTV Video Music Awards. Ang Abracadabra hitmaker tinanghal bilang Artist of the Year. Sa kanyang acceptance speech, handogan niya ng award-winning singer ang pagkapanalo sa kanyang fiancé. And to my partner in all things, Michael. Creating this year with you was a beautiful, beautiful dream. And you have been my partner every step of the way. I dedicate this to you too, my love. Kabilang din sa nasungkit ito ang titulong Best Collaboration para sa kanilang hit song Die With A Smile ni Bruno Mars. And speaking of Bruno Mars, ang kanilang viral hit niya Apathy ni Blackpink Rosé ang siyang nanalong Song of the Year. Special mention naman ang number ones of fans ng K-pop star, gayon din ang kanyang mga kagrupong sina Jennie, Lisa at Jisoo. My loyal fans, number ones for believing in me. Again, Bruno, my absolute idol and incredible teacher. I love you so much. I hope you're proud. Blackpink members, Jisoo, Jennie, and Lisa. Samantala, big winner din sa 42nd edition ng VMAs si Ariana Grande na siyang may hawak ng Video of the Year, Best Pop at Best Long-Form Video para sa Brighter Days Ahead. Habang nasungkit naman ng Cat's Eye na kinabibilangan ng Filipina singer-dancer na si Sofia Laporteza ang kanilang first ever VMA trophy para sa kanilang Touch performance. Success and thank you to our icons. You were here because of you. We love you so much. Thank you for believing in us. Maraming salamat. Para sa DZRH TV, ito po ang inyong showbiz angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share na yan sa ating comment section o di naman kaya itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.